Ang ating pag-aaral po ay patungkol sa pagiging disipulo ni Kristo. Na bilang mga mananampalataya ngayon, alam po natin yung proseso ng Diyos, no? Hinanap tayo at nung matagpuan, inanyayahan tayo at inakay tayo na maging mga alagad ni Kristo. Sa pamamagitan po yan ng maraming pangyayari sa ating buhay at ang pinakamalaki at pinakamahalagang instrumento kung bakit tayo may pananampalataya sa ating Diyos ay sa pamamagitan po ng Biblia na ating narinig at atin din pong tinanggap bilang salita ng Diyos. Pabalik-balikan natin para hindi natin makalimutan, kundi lalo pa nating mapanghawakan yung paraan ng pag-anyaya, yung paraan ng pag-akay sa atin tungo sa pagliligtas at pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos na meron po itong kaakibat na responsibility ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Bunga po ng ating pananampalataya, tayo po ay sumusunod sa Panginoong Hesus at ipinagpapatuloy natin ang layunin at yung misyon ng kanyang pagparito noon, no? Yung hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Bilang mga disipulo ni Kristo, tayo po ay natututo sa mga aral ni Jesus, sumusunod sa katuruan ni Jesus, alipin at naglilingkod sa Panginoong Hesus at nag-aakay din po ng iba na maging mga disciple o mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Paano ba tayo inaakay ng ating Panginoong Hesus na maging kanyang alagad? Iyan yung babalik tanawin natin para iyan yung sasariwain natin sa ating isip at panghahawakan para po hindi tayo matulad sa maraming churches, yung mga settings at programs ng ibang mga simbahan ngayon, kung paano sila nag-anyaya, kung paano sila gumagamit ng mga taktika para maipakita na magaan at puro kasaganahan at puro ginhawa sa material at pisikal yung matatamo sa pagsunod at pagiging disipulo ni Kristo. So, sasariwain natin kung paano ba tayo mismong ang Panginoong Hesus ay inakay na maging tagasunod niya. Yun yung pagbabasehan natin, hindi yung mga programs, hindi yung mga mapang-akit at mapang-anyayang taktika ng ibang mga churches ngayon na pinapakita lang ay puro kasaganahan at magaan at puro ginhawa sa material at physical nga po yung inio-offer. Sa ilang mga simbahan, ang layunin lamang nila ay magparami ng followers, magparami ng members at pangakuan ng puro nakakapagpasaya sa emosyon lamang gamit nga po yung ilang mga programa para maakay sa pananampalataya daw ang ibang tao. Pero ito yung point natin, ang Panginoong Hesus, ang paraan niya, ang pag-akay niya sa atin ay ganito, no? Ipapakita ni Jesus sa atin kung gaano kabigat ang pagsunod sa Kanya. Ipapakita sa atin ni Jesus na may mga sakripisyo at ipapakita sa atin kung gaano kahirap ang sumunod sa Panginoong Hesus. And yun din po yung ating pagbabasehan. Pag-aralan po natin ang cost of following Jesus mula po sa sulat ni Lucas sa chapter 9. Sa verse 57 hanggang 62. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin ngayon ay ang Bagong Biblia sa Tagalog at sa English po ay New American Standard Bible. Sa verse 57 po, habang naglalakad sila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. I will follow you wherever you go." Dito po may nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kung sa panahon natin ito nangyari, at sa paraan nga po ng ibang churches at sa hinahanap ng mga tao ngayon, sasabihin yan, gusto kong sumama sa church nyo kasi nakikita ko parang ang ginhawa ng buhay dyan. Nakikita ko yung mga taong naririyan, masagana, mayayaman, mga matataas at may impluwensyang tao sa lipunan. And then yung building ninyo ay malaki, magagara yung mga kagamitan, at marami yung bilang ng members. Minsan kasi yun yung ini-offer ng ilang mga churches, yun yung i-display. And yung iba ring mga tao minsan, yun din yung hinahanap, yun yung gustong tingnan. So kung sa atin, kung ganun po yung ating hinahanap at ganun yung ating pinapakita at sa atin ito nangyari, may magsabi sa atin ng ganito,
na attend sila sa gatherings natin, sasama sila sa church natin. Ano po ba yung dapat na ipakita natin at sabihin sa nagnanais na makasama natin sa ating kalipunan upang maging mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. So, hindi po doon sa mga programa at taktika ng ilang mga churches na pangkagaan ng emosyon lang o kaya mga pangako ng material at mga physical na kasaganahan. Pakinggan po natin ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa verse 58, sa isang tao na nagnanais na sumunod sa Kanya. Ano yung sasabihin niya? Ano yung nais niyang ipakita? Verse 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. So sinasabi dito ng Panginoong Hesus, sa gustong sumunod sa Kanya, no? Gusto mong sumunod sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, ako nga walang matuluyan. Buti pa yung asong gubat, buti pa yung mga ibon, may lungga at pugad. Ako na gusto mong samahan, ako na gusto mong sundin, walang sariling tahanan. Yan yung point niya dito. So napansin po ninyo, pinapahirap ni Jesus, pinapabigat niya yung ibig sabihin ng kagustuhang sumunod sa Kanya. Kung gusto nating sumunod sa Kanya, ito yung pinapakita niya, may bigat, may sakripisyo, may paghihirap. Sabi po sa verse 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Subalit siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Sinabi niya sa iba, no? Sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Matapos sabihan ni Jesus yung gustong sumama sa Kanya, may nagsabi sa Kanya na gustong sumama sa Kanya, kinausap niya. Matapos noon, kinausap niya naman yung iba na yung mga naroroon sa lugar na yan, sa pangyayaring yan, inaya niya na sumunod din sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, follow me. Sabi na dun sa iba, sumunod ka sa akin. Pero ano yung sagot ng kausap ni Jesus? Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. So, willing namang sumunod, no? Hindi naman tumanggi. Pero, merong dahilan. And, yung reason niya dito, valid. Masasabi nating tama naman yung dahilan, lalo na kung i-consider natin yung posibleng kaugalian at kultura nila noon patungkol sa paglilibing ng mahal sa buhay. Sabi niya, Lord, permit me first to go and bury my father. Anong sagot ng Panginoon? Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sinasabi dito ni Jesus sa isang kausap niya, hayaan na niya yung patay na ilibing yung sarili niya. No? Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Muli po, i-consider natin yung kaugalian at yung kultura nila noon kung bakit ganito yung sagot ng Panginoon. Pero ang sinasabi ni Jesus sa kausap niya, kumbaga hayaan mo na yon. Pero ikaw, subalit para sa iyo, sabi niya dito, ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sumunod ka kay Jesus, go and proclaim the kingdom of God. Sa verse 61, at sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Ito naman, gusto ring sumunod kay Jesus. Actually, nag-commit na siya, sumagot na siya. Pero, magpapaalam daw muna siya sa pamilya niya. Valid din yung reason niya rito, at least sa ating paningin. Tama naman yung kanilang mga kadahilanan. No? Parang wala namang problema. Susunod naman siya, etong nagsasalita dito, magpapaalam lang muna. Pero anong sagot ng Panginoong Hesus? Subalit sinabi sa kanya ni Hesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Again, valid naman yung reason ng mga kausap ni Jesus na gusto or inanyayahan niyang sumunod at sumagot sa kanya na gustong sumunod. At sa ganitong pananalita po, hindi naman ito pagiging malupit, no? Pagiging harsh or mean or mahigpit o kaya ay nanghahamak siya ng damdamin ng kausap niya. Hindi niya ibig na maging masama yung dating niya sa mga taong
inanyayahan niya na sumunod sa kanya at sumasagot sa kanya na ng kagustuhang sumunod sa kanya. Meron ditong punto na nais ituro ang Panginoon, kaya pag-aralan natin ito at sama-sama nating pagbulay-bulayan ang bahaging ito ng kasulatan. Meron pong 3 punto po tayong tatalakayin. Number 1, ang isang disipulo ay handang sumunod sa yapak ni Kristo. Balikan po natin yung simula ng ating pangunahing talata na pinag-aaralan. Sabi dito, ako'y susunod sa iyo saan ka man magpunta. Muli po na merong tao na nagsasabi sa Panginoon, I will follow you wherever you go. Susunod siya kahit saan man magpunta si Jesus. Ngayon, sa ating kalagayan, tayo din po ba ay willing? Handa ba tayong sumunod sa yapak ni Kristo kahit saan man tayo dalhin ang ating pagsunod sa Panginoon? Willing tayo? Ngayon yung tanong, no? Handa at gusto ba natin at willing tayong sumunod kahit saan tayo dalhin ng ating pagsunod sa Panginoong Hesus? Kung willing tayo, maaaring sabihin sa atin ng Panginoon, talaga ba? Kasi po kapag sumunod ka sa Panginoon, discomfort yung mararanasan mo. So talaga ba? Discomfort hindi lang sa physical, kundi maging sa emosyonal at maging pagdating sa financial. Maaaring mahirapan ka sa pagsunod sa Panginoon. So, willing ka ba talagang sumunod kay Jesus? Sabi nga po ni Jesus sa kausap niya dito, yung mga asong gubat, may lungga, buti pa sila. Yung mga ibon, may pugad, mabuti pa sila. Samantalang siya, anong sabi ng Panginoong Jesus? Ang anak ng tao ay walang mapagiligan man lamang ng kanyang ulo. The Son of Man has nowhere to lay His head. Parang sinasabi dito ng Panginoon, yung gusto mong sundan, kahit saan, yung gusto mong, sinasabi mo na susunod ka, kahit saan, mas maayos pa yung ibon. O kaya, mas maayos pa, mas mabuti pa yung asong gubat. So, sa Panginoon, walang or hindi comfortable kapag susunod ka. Yan po yung ibig sabihin dito. Ang buhay Kristiyano, hindi komportable. Ang pagsunod kay Jesus, may hirapan ka. Gaano ba ka-uncomfortable itong pagsunod sa yapak ni Kristo? Sa sulat po ni Mateo, sa Mateo 16 verse 24, ayon dito, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So gusto nating sumunod kay Jesus, we must deny ourselves. And pasanin ang ating krus at sumunod tayo sa Panginoon. Yan ang sinasabi dito ni Jesus. Muli po, ang tanong, handa ba talaga tayong sumunod kay Jesus? So hindi uncomfortable ang sumunod kay Jesus. Hindi yung susunod ka magiging komportable yung buhay mo. Magiging masagana yung buhay mo. Hindi ganoon. Pinapakita dito ng Panginoon, sinasabi dito ng Panginoon, maging doon sa ating main text, uncomfortable ang sumunod sa Kanya. So, handa ba tayong sumunod kahit mahirapan tayo? At kung sakaling mahirapan tayo, hindi puro reklamo yung gagawin natin. Hindi tayo tatama rin. Hindi tayo mag-excuse ng kung ano-ano. Kundi magpapatuloy tayo sa pagsunod kay Kristo. Ganun ba tayo ka-willing at ganun ba tayo kahanda na sumunod? Handa ba tayong i-deny yung ating sarili? Handa ba tayong magpasan ng ating krus? Tingnan natin si Jesus na ang Panginoon mismo, tinanggihan niya ang kanyang sarili. Iniwan niya yung comfort ng pagiging anak ng Diyos. Ng pagiging Diyos mismo. Kasi nagkatawang tao siya, nagpasa ng krus, naghirap, sinunod ang kalooban ng Ama. Maging buhay niya ang kapalit. Tingnan natin si Jesus kung susunod tayo sa Panginoon. Tapos ang inaasahan natin, komportable, inaasahan natin maalwan na buhay, puro tagumpay na buhay sa mundong ito. Kung susunod tayo at maglilingkod tayo sa Panginoon para maging matagumpay sa mga bagay dito sa lupa o para manginabang tayo sa physical at material na bagay lang, hindi ganon yung ipinangako.
Hindi ganun yung ipinapakita at sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus sa mga gustong sumunod sa Kanya. Kung gusto nating sumunod kay Jesus, tingnan natin siya, tingnan natin yung mga ginawa niya, tingnan natin at sundan natin yung mga yapak na nangyari at dinaanan at ginawa ng Panginoong Hesus na hindi naging komportable yung buhay niya. So, handa ba tayo na sumunod? Ang isang disipulo po, handang sumunod sa yapak ni Kristo. Number 2, pangunahin sa isang disipulo ay ang kaharian ng Diyos. Pangunahin. Ibig sabihin, primarily o kaya top priority ng isang disipulo ay ang kaharian ng Diyos. Maraming bagay ang mahalaga para sa atin sa buhay na ito. Hindi naman natin yan babaliwalain. No? Pahalagahan pa rin natin yon. Pero ang isang disipulo po ni Kristo, pangunahin o top priority sa kanya ay ang kaharian ng Diyos. Sa verse 59 po ng ating main text, ito yung may gustong sumunod kay Jesus. No? Sabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin. Sumagot yung kausap niya. Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Gusto naman. No? Hindi naman siya tumanggi sa invitation ni Christ. Willing naman siyang sumunod kay Jesus. Kaya lang, ito yung reason niya. Gusto niya munang mailibing ang kanyang ama. Kung titingnan natin ito ng mababaw, yung hindi natin masyadong malalim na pag-iisipan, parang madamot naman ang Panginoon dito kasi ang sabi niya, subalit sinabi ni Jesus sa kanya, nagpapaalam yung gustong sumunod sa kanya, inanyayahan niya. Sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Hindi pagiging madamot, hindi pagiging malupit ng Panginoon sa gustong sumunod sa Kanya. Yung punto dito. Ang point po, alamin natin kung ano yung top priority natin sa buhay na ito. Hindi tayo tinuturuan ni Jesus na sumunod sa Kanya tapos pababayaan natin yung ating pamilya. Akayin tayo, tuturuan tayong sumunod sa Kanya, tapos pababayaan natin yung ating mga tungkulin, yung ating mga responsibility sa pamilya, sa pag-aaral, sa paghahanap buhay. Hindi ganon. Hindi din po iminumungkahi ni Jesus na huwag kang magpapaalam, huwag kang makikibahagi sa mga gawaing pangpamilya mo. Hindi ganon. Hindi ka gagawing tagasunod ni Jesus, tapos pababayaan mo yung family mo, hahayaan mo yung mga mahal mo sa buhay na parang wala ka ng pakialam sa pamilya mo, sa mga kamag-anak po. Hindi ganon. Ang point dito ng Panginoong Jesus, alamin natin ang ating top priority bilang disciple. Kung gusto mo pong sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, ang top priority mo po ay to proclaim the kingdom of God. Sabi ng Panginoon dito, subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, kung ikaw po ay isang tatay na disipulo ni Kristo, ang pangunahin sa iyo to provide for your family, di ba? Sa asawa mo, mag-provide ka sa mga anak mo, sa mga pangangailangan ng anak mo, ng pamilya mo. Maibigay mo yung kanilang mga needs. Yan yung priority mo. Pero, hindi iyan yung top priority mo sa buhay bilang disciple. Ang pinakapangunahin o yung top priority mo ay maihatid mo at mailapit mo yung pamilya mo sa Panginoon. Top priority dapat sa iyo, maipahayag mo sa pamilya mo ang kaharian ng Diyos. Clear po? Kung isa ka pong tatay na disipulo ni Kristo, ang priority mo, may provide yung needs ng asawa mo, ng mga anak mo, ng family mo. Pero ang top priority mo po, bilang disciple ni Christ, maihatid mo yung buong pamilya mo, mailapit mo sa Panginoon, maihatid mo sa kaharian ng Diyos. Kasunod na lamang po yung paghahanap buhay. Priority yon, pero kasunod na lang yon ng top priority mo. Kasunod na lang yung libangan mo o iba pang mga pinagkakaabalahan mo. Again, ang top priority mo po, mapasakop sa kaharian ng Diyos ang buong pamilya mo. Ganon din kung isa ka pong nanay na disciple ni Kristo. Yes, priority mo din po, maalagaan yung mga anak mo, maasikaso mo yung asawa mo, maasikaso mo yung mga gawain mo sa bahay, mapakain mo yung pamilya,
kung ano-ano pang gawain sa bahay, tungkulin sa bahay, paghahanap buhay, priority mo yon. Pangunahin sa'yo yon. Mahalaga yan para sa'yo bilang isang nanay na disciple ni Kristo. Pero again, yun nga kung disciple ka po ni Kristo, kingdom of God din, yung top priority sa'yo. Kung nanay ka, meron ka mga mahalagang ginagawa. Meron ka mga priorities sa buhay. Pero kung nanay ka na disciple ni Kristo, ang top priority mo ito din, kingdom of God. Ipahayag. Yung maipahayag mo sa mga anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, yung kaharian ng Diyos. Ganon din po ito sa mga anak ngayon. Mahalaga yung pag-aaral mo, priority mo. Mahalaga yung karir mo, paghanap buhay mo. Mahalaga yan. Mahalaga yung pangarap mo sa buhay. Pero bilang disciple ni Christ, ang disciple ni Christ, ang top priority po ay ang kingdom of God din. So, sino man tayo ngayon, no? Na tatay tayo, nanay tayo, anak tayo. Disipulo tayo ni Kristo. Ito yung top priority natin sa buhay. Ang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Lolo, lola tayo, kapatid, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, ano pa ba, kaeskwela, mga kamag-anak. Ang dapat priority natin ay ang mapasakop yung pamilya natin sa kaharian ng Diyos. At ang sentro ng pamilya natin at ang naghahari ay si Kristo. So, bilang mga disciple po, ang pangunahin top priority para sa atin ay ang kaharian ng Diyos. Susunod na lang yung mga provisions. Susunod na lang yung mga paghahanap buhay. Kasunod na lang yung mga pinagkakaabalahan natin. Muli, ang top priority ng disipulo ni Kristo, go and proclaim the kingdom of God. Sabi pa po sa verse 61. At sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna ako magpaalam sa mga nasa bahay ko. Mali po, no? Kung hindi natin pag-iisipan ito ng malalim or ng mabuti, para bang nagiging maramot nga dito si Jesus. Kasi magpapaalam lang naman, pero bakit parang ayaw ng Panginoon? Susunod naman, magpapaalam eh. Pero hindi ganun yung punto dito, no? Ang punto dito ng Panginoong Jesus, ito, number 3. Ang isang disipulo ay nakatuon sa gawaing ibinigay ni Kristo. Ang ating Panginoong Jesus po, merong iniwanang gawain para sa lahat ng kanyang mga disciples. Sa lahat ng kanyang mga inanyayahan, sa lahat ng kanyang mga inakay na maging tagasunod niya at tumugon, nag-response, susunod sa Panginoong Jesus. Merong iniwanang gawain. Ang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon may kinalaman po sa paghahayag ng kaharian ng Diyos, sa pangangaral ng salitaan ng Diyos, at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yung sa paghayo natin, tinuturuan natin ng iba ng mga katuruan ni Kristo at inaakay din natin sila na maging mga disipulo ni Kristo. Sabi po dito sa panghuling talata nating pinag-aaralan, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. No one, after putting his hand to the plow, sa Revised Tagalog Popular Version po nito yung walang sino mang humawak sa araro, ang sino man daw pong nag-aararo, ibig sabihin ongoing, humawak sa araro, nag-aararo, sino mang nagsimulang gumawa ng gawain para sa kaharian ng Diyos. Yan yung ibig sabihin. No? Ang sino man na nagsimula, nag-response, tumugon, naggumagawa ng gawain para sa kaharian ng Diyos, para maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, dapat naka-focus, nakatuon sa gawaing ibinigay ni Kristo. Kung may iniwanang gawain sa atin ng Panginoong Hesus, kung mayroong tagubilin na iniwan ng Panginoong Hesus para sa lahat ng kanyang alagad, para sa lahat ng kanyang tagasunod, kung iniuutos sa atin ng ating Panginoong Hesus ang preaching the Gospels, making disciples, and nagpasimula na tayo doon sa gawain yon, tumugon tayo sa tagubilin na yon sa atin ng Panginoong Hesus, ang point dito, wag na tayong palingon-lingon pa sa likuran. Focus lamang po tayo sa pagsulong ng gospel.
ipalaganap natin ang ebanghelyo sa lahat ng ating gawain nang sa gayon po maging karapat-dapat tayo sa kaharian ng Diyos. Yun yung nakatuon, yun yung nakafocus. Kumbaga para sa talatang ito, hinawakan na natin yung araro, nagpasimula na tayo sa gawain para sa kaharian ng Diyos, ituon na natin na yung ating mga ginagawa ngayon ay nakakapit sa utos at tagubilin na ito ni Jesus na go and make disciples of all the nations. Basahin po natin itong Great Commission ng ating Panginoong Jesus. Ito, itinagubilin niya ito sa lahat ng kanyang mga disipulo. Mateo 28 verse 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Go and make disciples of all. Ito yung Great Commission. Kung ito yung Great Commission sa lahat ng disipulo ni Kristo, napakahalaga nito para baliwalain lang natin tayo ng mga nagsasabing mga Kristiyano. Napakahalaga nito para sa atin. Tingnan po niyo kung paano ito nakaugnay sa una at ikalawang utos kung saan nakasalig yung buong kautusan. Di ba? Ang una at dakilang utos sa atin, ibigin natin ang Diyos. Yun yung una at dakilang utos. Yung ikalawa, ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. Ngayon, paano ba natin masusunod yung unang utos? Paano natin iibigin ang Diyos? Ito po yung sagot. Tapos keep in mind, tandaan natin itong Great Commission na to na nakaugnay sa una at ikalawang utos. Ngayon, paano natin masusunod yung unang utos na ibigin natin ang Diyos? Ito yung sagot sa unang Juan chapter 5 verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, 'di ba? Ang utos sa atin, ibigin ang Diyos. Ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So paano natin iibigin? Paano natin mamahalin ang Diyos? Sabi po dito, tuparin ang kanyang mga utos. Paano natin malalaman ang utos ng Diyos? Alamin natin ang utos ng Panginoong Hesus. Dahil po, lahat ng iniutos ni Kristo galing sa Ama. So, ano na nga po yung malinaw na utos ni Jesus para sa lahat ng kanyang mga alagad, di ba? Go and make disciples of all the nations. Ngayon, paano naman natin masusunod yung ikalawang dakilang utos sa kautusan na ibigin natin ang ating kapwa? So, clear na, no? Paano natin iibigin ang Diyos? Tuparin ang kanyang mga utos. Paano natin malalaman ang utos ng Diyos? Alamin natin ang utos ng ating Panginoong Hesus. Ano yung malinaw na utos sa atin ng Panginoong Hesus? Humayo kayo, no? And make disciples of all the nations. So, doon natin masusunod yung unang utos. Paano natin masusunod yung ikalawang utos na ibigin natin ang ating kapwa? E di ihatid natin ang ating kapwa palapit kay Jesus. Ibig sabihin, gawin nating alagad ni Jesus ang ating kapwa. So, napansin po ninyo, yung una at ikalawang dakilang utos sa kautusan, masusunod nating pareho yan kung sinusunod natin yung Great Commission. No? Ang ipangaral ang ebanghelyo at gawing alagad yung maraming tao. Yan po, yung best expression ng ating pagsunod sa dakilang utos sa kautusan. Pangaral ang ebanghelyo, gawing alagad ng maraming tao. Ito yung gawain na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus. At yung best expression natin na masunod yung una at ikalawang dakilang utos na nakasalig ang buong kautusan ay masunod ito. Sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. At dito po natin itutuon yung ating mga ginagawa bilang mga disipulo ni Kristo. Ano po ba yung utos sa atin? Ano po ba yung tagubilin ng Panginoon sa atin? Doon po natin ituon yung ating buhay. Ano yung nalalaman mong utos sa iyo ni Kristo? Gawing alagad ang lahat. Diyan natin itutuon. Bilang mga disipulo, yung ating buhay. So kung nagtatrabaho tayo, or kung nag-aaral tayo ngayon, o kung nagnenegosyo ka man ngayon, nakaugnay yan sa Great Commission para sa atin. Kapag kumita tayo ng pera, kasangkapan yan para sa Great Commission. Kapag nagkaroon ka ng mga kakilala, kasangkapan yan para makapag-disciple ka. Kapag nagkaasawa ka, kapag nagkaanak ka, hindi mo lang ipoprovide yung pangangailangan nila. Priority mo yun, pero yung top priority mo ito para sa Great Commission yan. Tuturuan mo sila
ng mga katuruan ni Kristo na kanilang susundin. Kapag lumaki yung pamilya mo, kapag dumami yung mga kaibigan mo, para sa Great Commission yan. Sa kanila natin ipapalaganap yung Ebanghelyo. Sa kanila natin ibabahagi ang salita ng Diyos hanggang sila din po ay maging mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. So nakaugnay, nakadikit, nakaakibat lagi yung iniutos dito ni Kristo sa lahat ng kanyang mga disipulo. Maging sa ministry natin na ginagawa, kinabibilangang ministeryo natin. Sa lahat ng ating gawain dito sa ating church, dapat po nakaugnay sa tagubilin na ito ni Jesus. Making disciples. So, ang isang disipulo po na katulad mo, dapat nakatuon sa gawaing ibinigay ni Kristo na dapat tuparin. Ano man ang pinagkakaabalahan mo, ano man yung ginagawa mo, sino ka man ngayon, ano man yung achievements mo, ano man yung pangarap mo, ano man yung maging sa libangan natin, nakakabit dito. Nakaugnay sa tagubilin na ito ni Jesus. Nakakapag-disciples ba tayo? Sa klase ng pakikipagkaibigan natin, sa klase ng pakikitungo natin sa pamilya natin, sa workplace natin, na isi-share ba natin yung gospel? Na ihahayag ba natin sa kanila yung kaharian ng Diyos? Yan yung purpose, no? So, ano yung application na iniiwan sa atin ng ating aralin ngayon? Ano yung aral ang mensahe? Ano yung application? Number 1, maging handang sumunod sa yapak ni Kristo. Huwag pong magsawa at huwag pong manghina sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayong bibitiw sa pakikibahagi sa gawaing pag-aaral ng Biblia. Kasi sa Biblia po, lalong mahayag kung sino si Jesus. Paano natin masusunod yung yapak ni Kristo? Kilalanin, alamin, at sariwain lagi kung ano yung ginawa at mga tagubilin sa atin ni Jesus. Ano yung nais niya na ating ginaganap? Ano yung inaasahan sa atin? At marami pang katuruan patungkol kay Jesus. Sa Biblia natin yan. Doon yan mahahayag sa atin sa Bible. So, huwag tayong bibitiw sa pakikibahagi sa gawaing pag-aaral ng Biblia. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong manghina sa pag-aaral ng salita. Huwag tayong masyadong maraming excuses. Maging handa po na sumunod dahil mahirap po ito. Sumunod sa yapak ni Kristo. Papasan ka ng krus, makakaranas ka ng pangkukutya, pang-iinsulto, maaaring tawanan ka, maaaring pagdudahan ka, maaaring makaranas ka ng iba't ibang pagsubok. So maging handa na sumunod sa yapak ni Kristo. Kung ang Panginoong Hesus nga po nakaranas ng hirap nung siya po ay nagkatawang tao. So sino tayo para mag-demand o kaya maghanap ng comfort at umasa sa Panginoong Hesus para paginhawahin lang yung ating buhay dito. Ang Panginoong Hesus, nakaranas ng pangkukutya, paghihirap, para lang din yun sa kapakinabangan natin, lalo na sa espiritual. So, maging handa po tayo sa pagsunod tulad ni Kristo. Maaring mahirapan din po tayo. Number 2, maging pangunahin sa atin ang maipahayag ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos yung mag-uugnay-ugnay, yung kingdom of God po, yung magdudugtong-dugtong ng lahat ng ating mga ginagawa sa buhay na ito. Bakit tayo may buhay? Bakit tayo may lakas? Bakit tayo may karunungan? Yun yung magdudugtong-dugtong niyan eh. Lahat ng meron tayo. Ano yung layunin ng Diyos? Bakit niya ibinigay yung mga bagay na meron tayo ngayon? May purpose ang Diyos diyan eh. At nakaugnay yan sa kanyang salita. Nakaugnay, lahat ng meron tayo na ibinigay ng Diyos, nakaugnay sa pangako ng Diyos at sa kaharian ng Diyos. Halimbawa, bakit tayo kumakain? Di ba? Para magkaroon ng lakas. So, saan natin ngayon gagamitin ang lakas na taglay natin? Hindi lang para sa mga bagay lang dito sa lupa yan. Hindi natin kukonsumuhin yung lahat ng lakas natin para lang sa mga bagay dito sa lupa. Hindi lang sa mga libangan natin, kundi para din po sa kaharian ng Diyos. Katulad din kung bakit tayo may kakayahan.
Bakit ka may talino? Bakit ka may karunungan? Bakit ka may talento? Bakit ka may yaman? Bakit ka mayroong influence? Kasangkapang kaloob yan sa atin ng Diyos, anuman yon, para maipahayag ang kanyang kaharian. Bakit tayo may trabaho? Bakit tayo may pamilya? Bakit tayo may mga kaibigan? Para maisulong ang Ebanghelyo at maibahagi sa kanila at maipahayag sa kanila ang kaharian ng Diyos. Yun yung layunin, yun yung purpose. So ituon po natin ang ating buhay sa gawaing ibinigay sa atin ni Kristo. Ituon po natin ang ating buhay sa gawaing ibinigay sa atin ni Kristo. Hindi lang sa mga gusto lang natin at hindi lang para sa mga panglupang mga bagay lang. Sabi nga po ng Panginoon sa Mateo chapter 9 verse 37. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Madami daw po ang aanihin pero kakaunti ang manggagawa. So mga kapatid, hindi pa tapos ang gawaing ipinapagawa sa atin ni Jesus. Kung ikaw po ay isang disipulo ni Kristo, kabilang ka na po sa manggagawa para sa kaharian ng Diyos. Para tayo mga nag-aararo na hindi dapat palingon-lingon sa likod. Hindi ituon natin yung ating isip sa gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong paabala sa ibang mga bagay. I-focus natin yung ating isip, yung ating puso, i-focus natin sa gawaing ipinagkatiwala sa atin bilang mga disipulo. Humayo tayo at gawin ding disipulo ni Kristo, turuan ng mga katuruan ni Kristo, ng maraming tao sa paligid natin. Bilang mga disipulo ni Kristo, sa karunungang taglay mo po, sa lakas na meron ka sa kakayahan at sa mismong buhay mo, gagamitin ka ng Panginoon para ang iba ay mailapit at sila man po ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Maging handa sa pagsunod at maging pangunahin sa atin ang maipahayag ang kaharian ng Diyos. Ituon natin ang ating isip sa gawaing itinagubilin ng Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga disipulo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin po natin ang Panginoon. Hanggang dito po ang ating gawain ngayon. Kasama-sama tayong muli sa susunod na Thursday at syempre po sa mga malayo sa lokal panambahan, meron tayong Sunday worship service online. Dito pa din po sa ating Facebook page. Muli maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay manalangin.